So, dito na ako mag-update. Ayan. Ayun na nga, yung pagkalagay natin. So, yun. Ano ngayon? Mabilisan yun. Dapat ang schedule ng surgery natin sana is Friday. Ngayon yun. Kaya lang, sabi ni Dr. Perez, walang doktor dun sa eye clinic ng... Ano ba yun? Teka, tingnan ko yung aking visit pala. Napakita ko sa inyo. Yung update. So, yan. Nasa bahay lang tayo. Sa Cardinal Santos Medical Center. Ayun. So, schedule tayo ng 2 p.m. kahapon. Agad-agad nagpunta tayo. Iaano ko na lang yung clips ng mga nangyari sa ating kahapon sa biyahe natin kasi natawagan tayo ng mga 10 and then nagmamadali na tayong pumunta kasi sinundo pa natin yung tauhan ng news clinic na siyang sasama sa akin para sa mga expenses kasi sila magbabayad. Kasi nga dahil sa kanila lumaki yung bukol sa mata natin. So yun. So, ano bang gusto ninyo? Kasi gusto ninyo sigurado, tatanungin nyo kung magkano yung binayaran ko. So, yun. Una, pagdating namin doon, is-check ako ni Dr. Turquesa kung kanino ako ni-refer ni Dr. Perez. Tapos, sabi nga niya, sinabi ba sa akin for biopsy daw ba? Mga ganito, ganyan. Siyempre, nung sinabi yun, kinabahan ako kasi, naku po, pag biopsy, parang may something, may cancerous ba yung nakikita sa mukha ko? Bakit ganun yung ano nila? So, sinabi ko na hindi naman. So, sabi naman din naman ni Doc, hindi naman daw cancerous yung sa tingin niya sa ngayon daw, sa tingin niya. Kaya, syempre, kinakabahan pa rin tayo. So, yun. Pusa-pusa regarding doon, and then pagkatapos noon, ano na sila, tinanong na nila kung may PhilHealth ako. So, yung PhilHealth card ko, binigay ko sa kanila. Inayos lahat nila, may mga pinirmahan ako, may mga anti-privacy, blah, blah, blah. Yung mga procedure kung anong gagawin, pinaintindi naman nila. And then, pagkatapos nun, after mga 30 minutes siguro na pag-aantay yun, kasi may mga nakapila pa dun sa, ano bang tawag nila dun? OR ba? Operating room din ba yun? Oo, OR charges, kasi may OR charges ako dito eh. So yun, nung nandun na tayo, pumasok tayo dun sa loob, at hindi ko kayo nadala. Siyempre, bawal yun. Sigurado ako bawal yun. Hindi pwedeng kumuha ng mga videos or anything doon sa loob. So, tumagal yung operation natin almost 1 hour. Or mahigit 1 oras yata. Kasi sabi nung kasama ko, si Ate Jocelyn, yung tauhan ng news, 1 oras daw yun. Kaya pasilip-silip talaga siya. Kasi nga, kinakabahan din siya. But ang tagal nga naman, maliit lang naman yung procedure, diba? Nakita ko naman ninyo, diba? Pinapakita ko sa inyo. Pero ang galing talaga ng doktor. Kasi tingnan niyo yun, no? Oh, may kita ba? Makikita lang kasi yan kasi kulay blue yung yung tahi. O, diba? Tinapat talaga niya sa mga eyelashes. Kaya hindi siya kitang-kita. So, yun. After 1 hour, lumabas ako, okay naman. Tapos yung makikita din ninyo sa clips na ko dito, yung yung aking mata. Naka-cover up na siya. Para hindi madumihan and then para sa compression hindi dumugo. Kasi bibiyahe tayo mula dun sa Green Hills, pauwi dito sa May Bulacan. So, yun. Ang nagastos bali natin, 3,000 ang bayad kay Dr. Kesa doon sa pag-perform niya, yung talent fee. Kaya lang, hindi ko alam kung yun ba talaga ang talent fee ni Dr. Kasi, kaibigan niya si Dr. Perez na nag-refer sa akin, baka discounted pa yun. So, hindi tayo sure Pero yun, siningil sa akin is 3,000 lang. Ang hindi ko alam, baka ang rate niya is baka nasa 5,000. Hindi ko po alam Hindi din namin sure. Basta yun, 3,000 ang binigay namin sa PF niya. And then, sa hospital, ay sa mismong eye clinic, ito yung mga niya. Kasi andyan ang dami kong tutuusin. So yun, sa procedure, wala akong senior citizen, walang PWID, ay may TIN number. Hindi naman siguro kailangan yun, kaya hindi naman nila hiningi agad-agad eh. So, ano pa ba? Yun ang naman nakalagay dito. And then, attending physician ko talaga is si Dr. Richelle Perez. Yan ang nakalagay talaga. And yung account type is syempre private and then individual ako. Welfare, none. Wala. And then, so, sa machine equipment charges or ORDR instruments, prep set, is 1 unit lang tayo. Unit price is 506.
So, 506 ang binayaran natin sa machine and equipments niya. And then, supplies and charges. Ayan, common items. Ano talaga siya? Itemize. O, kung makikita niyo, naka-itemize siya. So, repack goes. Ayan, 2 unit ang nagamit natin. 247 ang isa, so bali 494. Syringes with needles, 2 ulit. 22 ang isa, so 44 pesos. Needle dispenser ba? Parang ganun siguro to. And then, 2 nagamit natin, so 13 pesos, each 26 pesos. Blade surgical, 11. And then, blade surgical, 15. Which is tig 63 pesos, so times 2 yun. So, yan, basta 63. Tig isa lang naman. Surgical 11 ay, blades surgical na S11 and S15 ang ginamit sa atin. And then, cup surgical bouffant style, tama ba? 5 pesos ang isa, 4 ang nagabit, so 20. And then, excision drape in CI provide, 362 ang isa, 4 ang nagamit, so 1,448 pesos, yun ang medyo mahal. Drape. Ito siguro yung anesthesia. Excision. Hindi ko sure. Sa mga nakakaalam na ito. And then gloves na Mediclip powder free na 47 ang isa. 2 nagamit. 24 pesos. Shoe cover. Ako gumamit ako nun. 4 ang nagamit. So, 2 sa akin. And then, 2 kay Doc. Siguro kasi 2 naman kami. Tama ba? Oo. 4 pieces. Kasi, kaya tama. 2. 16 pesos ang isa, so bali 64 pesos. And then, square of drapes provide, 178 ang isa. At isa naman ang ginamit natin. And then, gloves na surgical, mid-drip, powder free ulit, 47 pesos yun. 47 pesos. So, total nun sa supplies is 2,541. Yun. And then, OR charges natin is 3,224. Isa lang na magamit ng minor operation natin. OR charges, OR supplies, repack cotton buds, ganon, 16 pesos lang. And then, medicine, PNF, main pharmacy, or MedExpress medicines. Yun yung Tobramycin, yung Tobradex, yung ginamit ko kanina, yun, kasi meron silang binigay. Ang isa nun is 1,328, ang mahal. Di ba ang bili natin ng Tobradex nun na ng dermatologist is 600 plus, so times 2. Times 2 ang ginawa, times 2 ang mahal, times 2 ang gamot na yun. Sa kanilang pharmacy. And then, medicine, high alert medication, lidocaine. Basta may mga ganon. And then, epinephrine. Ewan ko kung ano to. 110 lang naman yung lidocaine. HCl. Naku, epinephrine. Basta, ewan ko. Tama ba? Ayun ba ang basa nun? Is 201 lang. Mura lang naman. So, ang subtotal nun is 1,639 pesos. Yung sa medicines natin. OR charges, 3,240. Supply charges, 2,541. And then yung machine and equipment, 506. So, subtotal lahat nun. Or lahat na yon. Hospital charges, mga ganyan-ganyan. Lahat ng 6 na yon na inisa-isa naman nila, talaga makikita mo, is 7,926 pesos. 7,926 pesos. So, yun ang babayaran natin. So, bale, kung ipa-plus mo yung 3,000, bale, 10,926, parang 11,000 lahat ang ating babayaran. Na yun, asa na yung natin? Kasi meron po tayong PhilHealth, which is ang ibinawas kay PhilHealth natin ay, kasi hindi ko makita. Ayun. Ito. Ang binawas sa PhilHealth natin, may binawas-bawas po. And professional fee. Ayan. Sa professional fee ni Dr. Perez is 1,638 pesos. Yun. Sa subtotal niya is 9,564 na pala. 9,564. So, ganun pa na yun. Tama
Tama ba? Teka, tingnan ko nga. Oo, di ba subtotal niya is 9,564 lahat-lahat, pati kay Dr. Perez din pala. Kasi may professional fee si Dr. Perez. And then, meron ding, iba din pala kay Dr. Torquesa kasi siya yung surgeon ko. So, bale, ang subtotal niya lahat-lahat, plus yung kanina, yung mga yung 7,000 is naging 9,564. Tapos yung PhilHealth hospital charges, minus yun. Sa PhilHealth ko ha, ang nakaltay is 5,590 pesos. And then, sa professional fee na 1,638 pesos, minus din yun pala. Hindi kinuha ni Dr. Perez yun. So, free na yung kanya. Parang inauno nila na free na yon. And then, sa akin na private individual yun, ang binayaran is 2,336 pesos na lang. Ayan, 2,336 pesos na lang. Yun ang binayaran ng ating ng Luz Clinic kasi sila nga po ang nag-shoulder nun. So, bali, 3,000 yung sa professional fee, silang nagbayad doon kay Dr. Torquesa, so surgeon ko na gumawa niya ng galing-galing. Yun. So, bali, 5,336 ang ginastos ng hospital, ay sa akin, ng Luz Clinic. Kasi sinagot naman nila kasi nga, 'di ba? Ang clinic nila ang gumalaw sa aking sa cauterized nila tapos lumaki siya ng ganyan. So, yun yung kanila. Sa kanila na yung bayad, pati yung sa pamasahe namin sa pagpunta, sinamahan nila ako. Hanggang sa paghatid, pinahatid pa talaga ako. So, thank you so much sa Luz Clinic. Tapos hanggang ngayon, minomonitor nila kung kumusta na ba, ano na bang itsura. Ayan, tas nung pinakita ko, sabi nga nila, ang galing talaga ng gumawa. Kasi hindi mo talaga mapapansin na meron akong sugat dyan. Walang pinagkaiba. Mas makikita mo pa yung ito. Na sa mukha ko. So, yun lang. Yun lahat-lahat. Sana hindi boring. Sana naintindihan nyo. Mabilisan lang siya. Mabilis. Kaya lang talaga, very detailed si doktora, yung surgeon na dapat gusto niya, walang mag-overlap, may makikita na talagang parang binalik lang siya sa dati, na parang hindi ba, walang natanggal, mga ganon. Ayan pero sabi niya, hindi ko ipapromise na walang peklat, pero sa akin naman, sa part ko, okay lang na magkaroon siya ng peklat. At least, basta, ang gusto ko kasi, hindi at least, pero ang gusto ko kasi is matanggal na yung bukol dyan. Diba? Yung nakaputrod na yan. Kasi nakakaabala sa mata ko eh. Kung hindi lang kasi naging abala siya nung una pa lang na yun. Kung hindi siya naging abala, hindi ko siya pa-cauterize. Kaya lang kasi abala siya. Pagka tumitingin ako ng diretso, makikita mo na may nakaganyan sa'yo, may naharang. So gusto ko din matanggal. Kasi yung iba kong warts, diba noon, is nagpatanggal talaga ako sa kanila. Okay naman. Kaya lang ito lang. Kasi nagkamali. Hindi tawag ng hindi siya nasunog, karon nasunog talaga. Kaya, lumaki siya. Tapos, ang nalakas sa mga antibiotics ko, hindi siya gumana. Sa akin, pati yung mga pinapahid, hindi talaga siya gumana. So, kailangan talaga may surgery para matanggal siya. Pero ito, sabi nga nila, kasi hindi ako nagpa-biopsy, kailangan na lang talagang i-observe. Every year daw, kailangan, pa-check ko kung anong nagiging, kung anong maging result. So, praying to God na sana naman, hindi naman cancerous yung natanggal siyaan. Na talagang, lang siya, na-trigger lang sana siya dun sa pagko-cauterize na hindi tama yung nagawa na cauterize dun sa warts na yun. So, yun lang naman ang ko dito. Yun ang kwento ko. Pero hindi, yun lang naman lahat yun. So, private hospital yun. So, ibig sabihin, pag wala akong PhilHealth and everything, so, 9,000 plus lahat to, 9, 10, 11, 12. Aabot siya ng nasa 13,000, 13 to 15,000 kanya. So, yun lang. So, makikita ninyo lahat ng mga napagdaanan ko dito, lahat ng video clips natin. Ayan, ko dito para makita ninyo kung ano yung mga nangyari sa araw na yan. Kasi hindi naman ako gaano din nakapag-vlog. Kasi iniisip ko, lalo na nung sinabi na, hindi ba for biopsy? And thinking ko, pag sa biopsy kasi, oh my God, bakit? Cancerous ba siya? Something ba siya na ganyan-ganyan? Parang ganun yung iniisip natin. Kontimbo nga lang sa katawan natin, di ba? Na tayo sa panahon ngayon kasi. Ang hirap talaga magkasakit. So, yun lang. And sana maanohan ninyo yung mga na to. Yung clips na susunod ko dito. So, yun lang. Thank you. Bye.
Pupunta na as sa Green Hills para dito sa aking ice baby.
So yan, okay na tayo. Hindi na tayo parang kinukuha ni Lord. Ngayon na ako mag-a-update sa inyo guys. So this is my first day after ng minor surgery natin. So kung makikita ninyo, ayan oh, wala talaga siya. Wala siya, di ba? Kung makikita ninyo, parang wala lang siya. No, parang wala lang siya. Pero makikita ninyo yung may blue na mga tahi. Yan yan. Yan yung tahi natin. Tahi ng ating surgery. So, surgeon ang si Doktora Torgesa ang nakalagay doon. Then, maglagay muna ako ng ito, Tobradex, kasi yun ang nilagay niya na ilalagay ko na cream
4 times a day. 4 times, yes, it's 4 times a day ang ating paglagay ng gamot. So yan, ilalagay ko lang dyan. Ayan, very generous tayo sa paglagay. Kasi ang dami. For 2 weeks, ito yung gamot natin na ilalagay natin sa ating mata. For 2 weeks. Ito yung pwede siyang, pwede siyang ilagay sa pwedeng malagay siya mismo sa loob. Kung sakaling yun nga, masobrahan yung paglagay natin, ayan. Okay lang naman. So yan. Sa ngayon wala naman akong pain na naramdaman. Kahapon discomfort, para akong nasusuka. Siguro dahil sa anesthesia na nilagay or tinurok. Kasi nung nagpaano tayo ng ilong, diba? Nagsuka ako nun. Naglagay sila ng thread sa hiko natin. So parang yun. Pagka nalalagyan ng sa anesthesia sa ating part ng mukha, ayun. Susuka tayo. Pati pagka sa ngipin, pagka natanggalan tayo ng ngipin, ayun. Diba, anesthesia din yun. So, yun.